Hi guys, today pag-uusapan natin dito how to transfer yung Pi papunta sa Gcash. Gagamit tayo dito ng application to convert from Pi USDT to Gcash. Step by step natin yan na gagawin dito sa video natin today. Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first. Subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys. So madami nga dito guys nagtatanong kung paano i-transfer yung pinaka-idea lang guys, no? And share ko lang dito yung pinaka-simple steps kung paano siya gawin gamit yung application natin dito. And again, itong video natin today is just for ideas lang guys, no? It's only tutorials for reference and does not qualify as an investment or financial advice. Ito ay para sa mga nagtatanong from the community and hope you get some insights dito guys. So, punta tayo dito guys kay Pi. Ito yung pinaka-user interface. Gagamit tayo dito guys ng isa pang application, no? Para malipat natin itong Pi and may convert natin into USDT and then USDT papunta sa Gcash. So, punta tayo doon sa isang application na ginagamit natin dito guys. So, makikita natin na andito na yung pinaka-Pi, no? So, spot, upcoming, and sa February 20, magkakaroon na ito ng value. Dito natin malalaman kung magkano talaga yung isang Pi, no? So, dito guys, sa application na ginagamit natin, pwede nyo puntahan guys, no? If wala pa kayong account dito, punta lang sa description ng video na ito and then hanapin nyo itong more, click nyo lang itong more and then makikita nyo na itong official link guys, no? So dito guys, meron pa silang ongoing campaign, no? Na kung saan pwede pa kayo dito makapag-earn ng Pi tokens. Select nyo lang itong join now, ito, ayan, and then select nyo lang dito yung country, ayan, and then pagtapos nyan, tick nyo lang ito and then next, no? And then confirm. So dito guys, kailangan lang ng email address na related in crypto and then dito sa code, pwede nyo gamitin itong Crypto Fortune para meron kang 10% discount dito, no? And then pagkatapos nyan, you can just sign up, proceed nyo lang dito yung easy steps and then mapupunta na kayo dito sa pinaka-dashboard ninyo, no? So pwede nyo i-download yung pinaka-application na ito and ganito yung magiging user interface. Makita nyo na dito si Pi. Maghihingi lang siya dito guys ng verification, no? Para malaman na ikaw talaga yung gumagamit ng account and hindi yung mga bot, no? So dito merong verification, verify mo lang and pagkatapos nyan, wait ka lang na ma-verify and dito guys makikita mo yung P2P trading, no? So dito sa P2P trading mamaya discuss natin ito, pero punta muna tayo guys kung paano na ma-transfer yung Pi, no? If ever man na nakapag-create na kayo dito ng account, na-verify, punta lang kayo dito guys sa my assets, no? So select nyo lang itong assets and then dito sa deposit, ito, select nyo lang and then select itong deposit crypto, no? So once na nandito na kayo sa popular, makikita nyo dito yung USDT, BTC, Ethereum, BNB, and Pi Network, no? So if ever nawala dito yung Pi Network, punta lang kayo dito sa search and then search nyo lang dito yung Pi, ito, select nyo lang, makita nyo na dito guys yung pinaka-Pi address, no? Slide mo lang ito to continue. So ito yung pinaka-Pi address mo. So pagkatapos nyan, balik lang tayo dun sa Pi browser app natin and then dito guys sa Pi browser app natin, select lang natin itong pay or request, ito, ayan, manually add wallet address lang, select lang natin ito and then dito for example Pi and then dito guys, no, wallet address, balik lang tayo doon sa application na ginagamit natin para ma-transfer yung Pi natin at ma-convert papunta sa Gcash. Dito ikakopy lang natin ito, ayan, and then balik lang tayo dito sa ating Pi browser. Dito natin ipi-paste, paste lang and then pagkatapos nyan, i-double check nyo yung pinaka-wallet address ninyo kung tama and then kung okay na, pwede mo na itong i-proceed sa send, no? And then confirm mo lang ito. Meron lang ditong disclaimer, if sa tingin mo is okay naman yung pinaka-wallet address mo, kompleto naman, you can just tap confirm, no? Tips lang siguro dito, if first time mo mag-transact, if pwede ma-send yung 1 Pi for a test transfer, pwedeng gawin yun guys, no? If ever na mag-reflect, that's the time na pwede mo siyang ulitin, no? If nag-reflect na yung isang Pi na na-transfer. So pagkatapos nyan, just tap confirm lang and wait na lang natin siya dito guys na mag-reflect, no? Normally nandito sa taas, ito sa pinaka history, sa deposit history, makikita yung transactions confirmation, no? Pagtapos nyan, let's assume na nandito na yung pinaka Pi tokens natin, nagkaroon na siya ng value. Punta ka lang dito guys sa gitna, dito tap mo lang ito guys na 2 beses para lumabas itong option na ito, no? Pagkatapos nyan,
hanapin mo lang itong spot, and then dito sa taas, palitan mo lang itong BTC USDT, search mo lang dito Pi USDT, ito, and then select mo ito, no. Pagtapos niyan, magkakaroon na siya dito ng buy and sell, magkakaroon siya dito ng kulay red, ito yung mga nagbebenta, and then dito sa baba is yung mga bumibili naman guys na yung kulay green. Pag limit order, kung gusto mo iset yung pinaka-price, select ka lang dito sa taas, and then kung magkanong Pi yung ibibenta mo. If ever na wala pa dito yung Pi mo, pwede mong i-transfer guys, no? Kasi minsan nandun siya sa funding, so dapat nasa trading nakalagay yung Pi mo. Try natin mag-simulate mamaya sa ibang pair, and then punta ka lang dito sa sell 100%, and then sell, no? So yung pinaka-Pi natin is magiging USDT. Magbigay tayo dito guys ng example na listed na. So for example, itong si Nodecoin, and then say for example guys, ito yung Pi natin. This is only a scenario, no? So meron tayo ditong Nodecoin, let's assume this is Pi. Punta lang tayo dito guys sa sell, no? Ito. And then pagkatapos nyan, makikita natin dito, pag wala yung Pi natin dito, select mo lang siya, and then transfer crypto, and then from funding to trading, and then top max mo lang, asset mo dapat Pi, no? So like for example, Pi, and then from funding to trading, and then top max, and then confirm, no? So that's the time na magre-reflect na siya dito. Pwede naman guys na directly natin i-deposit dito sa trading. Balik lang ulit tayo sa assets, tapos punta tayo sa deposit crypto, tapos itong Pi, and then slide lang muna natin. Select mo lang dito guys, no, sa trading, ito, para mag-reflect na siya kagad doon sa trading natin. Let's go back, and then balik lang tayo dito. So if ever na nandito na yung Pi natin, limit order lang tayo dito, pwede nating i-select ito, and then for example, lahat ng Pi ibebenta mo 100% lang, and then i-sell mo lang siya dito guys. So if ever man na gusto mo na siyang ibenta, palitan mo lang itong limit order ng market order, and automatically na mabebenta mo siya dito, no? So 100% if ibebenta mo lahat, and then sell yung Pi, no? So simple as that guys. Magkakaroon ka na dito ng USDT, makikita mo yung available USDT mo dito. That's the time guys na pwede mo siyang i-transact or i-withdraw papunta sa mga e-wallets like GCash, no? Hindi kasi pwedeng directly na i-withdraw yung Pi papunta sa GCash, no? Kailangan mo muna siyang i-convert na maging USDT. So pagkatapos niyan, if ever na meron ka ng USDT, balik ka lang dito sa home, and then punta ka dito guys sa may P2P trading, no? So select mo lang ito, let's go lang, ayan, punta ka lang dito guys sa sell, no? Ito. So if you can see, USDT lang yung available, USDC, Bitcoin, tapos Ethereum, no? And then dito guys, for example, meron ka ng USDT, no? So select mo lang USDT, and then dito sa amount, for example, 100 USDT. It depends guys kung magkano yung nabenta nyo na Pi. So say for example, 10, enter mo lang, masasort na siya dito. Sa payment methods guys, pwede yung palitan. So for example, dito may available GCash, pwede rin sa GoTime, and marami pang iba dito, no? So apply mo lang, and then pagtapos nyan, ito yung available, no? So select mo lang dito yung sell, ayan, and then dito lagay mo lang kung ilang USDT, for example 100, or for example 10. If ever na wala dito yung pinaka USDT mo sa available balance, pwede mo ulit i-transfer, and then from trading naman to funding, no? So for example 10 USDT, and then